Someone says po, ating pag-iisip ay parang hardin. Para daw po garden your mind is like a garden. Your brain is like a garden. Meron ho bang mahilig mag-garden dito? Kami po kasi sa bahay, mahilig kami mag-garden. Lalo na pag sinisipag-sipag. Mahilig po kami magtanim. Ano po? Your brain or your mind is like a garden. Your thoughts are seeds. Ito daw pong mga pag-iisip natin, yung mga naiisip na, mga seeds yan eh. Tinatanim natin yan sa brain natin. Ano po? Tinatanim natin. You can grow flowers. Pwede kang magtanim ng mga seeds of flowers. Katulad po kami, marami po kaming yung bulaklak po na color violet. Anong tawag po dyan? Blue turnip. Chinatsaa po namin yan. Ang sarap po niyan. Napaka-masustansya. Pag pumunta po kayo sa bahay, hindi namin kayo bibigyan ng soft drinks, kape. Magtsatsaa po tayo. Blue turnip. Okay, mag-tea party tayo minsan sa bahay. Punta po kayo sa pastoral. Napakaganda. No? You can grow flowers or you can grow weeds. Nasa iyo kung ano itatanim mo sa brain mo. Magtatanim ka ba ng mga mabubuting binhi, mabubuting kaisipan na parang mga flowers o magtatanim ka ng mga damo, masasamang binhi. Nasa atin po yan. Kamusta po ba ang ating pag-iisip? Sino po dito yung pag-iisip niya parang pinabayaang hardin? Ano ba yung tsura ng pinabayaang hardin? Yung talagang masukal. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang masukal? Matalahib na. Naku, kinakailangan na ho natin magtabas. Magtatabas po tayo. Amen po? Magtatanim po tayo ng mga salita ng Diyos dahil ang sabi po sa 1 Peter 1:23, the Word of God are like seeds. Pakisabi nga sa katabi mo, magtatanim tayo ngayon. Magbubungkal, mag-aabono tayo, magdidilig, magpapaaraw. Sabi mo sa kanya, magtatanim tayo ngayon ng salita ng Diyos. Maraming bagay na tinatanim tayo dito na bad seeds, kaya tayo nagiging negative, kaya tayo natatakot, kaya tayo masyadong toxic. Na po, ngayon hayaan naman po natin, taniman natin ang salita ng Diyos, ang ating pag-iisip. Pakisabi sa katabi mo, ready ka na ba? So, tatanim tayo ng Word of God dyan. At ang Panginoon po ang siyang magpapala ng lahat ng ating itatanim na salita ng Diyos. Acts chapter 3 verse 19, ito po ang topic po natin ngayon sa araw na ito. Kasama po ito sa playlist po natin sa Biblical Doctrines 011. Pakisabi po, repentance. Maaring hindi para sa iyo yung message na ito. Maaring ito ay para sa mga nanonood sa atin. Pakisama po natin sila sa prayer. O maaring balang araw kailanganin mo ang subject po ng repentance. Pwede mo ito balikan. No po, repentance. Acts chapter 3 verse 19 says, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. The times of refreshing, pakisabi po, times of refreshing. Times of refreshing may come from the Lord. Ang sabi doon, magsisi tayo. Upang sa ganun, ang lahat ng ating mga sala ay malinis, mahugasan ng ating Panginoon. The word repent and repentance were used many times in the Bible, mga kapatid. Maraming beses po ito nabanggit, na isulat sa Biblia. Actually po, 75 times was mentioned in the New Testament as the NIV Bible is concerned. Makikita niyo po, 75 times na isulat po sa NIV Bible yung salitang pagsisisi, repentance. Purihin po ang Panginoon. Matthew chapter 4 verse 17 says, from that time Jesus began to preach and to say, repent for the kingdom of heaven is at hand.
Pakisabi nga sa katabi mo, repent. Sisi ka na. Sabi mo sa kanya, sisi ka na. Huwag mong hayaan mahuling lahat. Magbalik loob ka na sa Panginoon. Sabi po nung iba, nasa huli po ang pagsisisi. Naniniwala ko kayo dyan? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga, sinasabi ng mga matatanda sa atin, maging maingat tayo sa ating po mga gawa. Dahil mahirap magsisi sa huli. Pero ang Panginoon po ay Diyos na mapagpatawad. Wala pong huli sa Panginoon. Kahit sabihin na ho ng tao na nasa huli pagsisisi, ang Diyos naman po, hindi siya nakakahon ng distance, time, and space. Pwede pa rin tayo magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong nagsasabi, pwede pa ba akong mapatawad ng Panginoon sa tindi ng aking mga kasalanan? Can God still forgive me? And we say, yes. Pwede pa tayong patawarin ng Panginoon. Sabi nga kasing laki man ng barko ang ating kasalanan. Ang pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos, kasing laki ng karagatan. Amen? Tandaan po natin yan. May ibang tao naman po, nagsasabi na, nahihiya na ako, pastor. Nakakahiya na kasi paulit-ulit na lang eh. Paulit-ulit. Nahihiya na ako sa Panginoon, kaya hindi na ako magsisisi. Hayaan ko na lang kasi paulit-ulit na lang eh. Sa akin po, mas maganda na po yung humingi pa rin tayo ng tawad sa Diyos. Kahit paulit-ulit. Kasi ang Diyos naman hindi po nagbibilang. Amen. Kesa sa magsawa ka ng magsisi at isipin mo na paulit-ulit na lang, ayoko na lang, lalayo na lang ako. Parang sa kaaway na deception yon. Ako mas gusto ko pa rin piliin na kung ako man ay magkulang ng paulit-ulit sa Diyos, patuloy pa rin akong lalapit at magbabalik loob sa Panginoon. Agree po kayo doon? Yes. Pakisabi sa katabi mo, patuloy ka lang lumapit sa Panginoon. Sabi nga ng kanta kanina, and again, and again, and again. Takbo ka lang sa Ama. Takbo ka lang. At ang ating Ama sa langit, hindi naman yan nagbibilang eh. Hindi naman yan nag-iisip na nakaisa ka na, nakadalawa ka na, nakatatlo ka na. Hindi po siya ganun. At hindi po siya kailanman mapapagod. Hindi po siya kailanman mag-iisip ng negative sa atin. Hindi po siya kailanman titingin sa atin na para bang paulit-ulit ka na lang. Hindi po ganun tumingin ang Diyos. Pinapaisip lang yan ng kaaway sa atin. Nasusundan po natin, come to the Father, and He will heal you. He will touch you. He will forgive you. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! Meron pong mga baluktot na tagapagturo, false teachers, ang tawag sa kanila ay hyper-grace teachers. Hyper-grace. Sa kanila po, ang tinuturo po nila, dapat daw isang beses ka lang humingi ng tawad. At bilang anak daw ng Diyos, bilang tao na tumanggap sa Panginoon, you are already forgiven. Past, present, future na kasalanan mo. Kaya kung ikaw man ay magkasala, huwag ka na humingi ng tawad. Pinatawad ka na ng Diyos eh. Parang pag sinunod mo yung mga ganong katuruan, lalabas na kahit magkasala ka, hindi ka na magsisisi, hindi ka na magre-repent. Nire-reject po yan ng mga full gospel churches, evangelical churches. Nire-reject po natin yung mga ganyang kaisipan. Na po? Kasi yung pong mga ganyang turo, para bang pinantapat nila doon sa mga tao na nakakaya naman sa Diyos. Paulit-ulit na lang ako nagkakasala. So, tinuruan nila ng, wag ka na mag-sorry. Forgiven ka na eh. Hindi ka pa nagkakasala, pinatawad ka na ng Diyos. Medyo masarap pakinggan, pero napaka-deceiving po niyan. Amen. Amen po. Ang kanilang turo, as a child of God, ang nature mo, hindi na gumawa ng kasalanan.
hindi ka na nagkakasala, kaya wala kang dapat ipagsisi, ipagrepent. Nagdi-disagree po ang mga full gospel, evangelical, and Pentecostal churches po dyan. Na po, tayo po ay naniniwala na ang isang anak ng Diyos, pwede pa rin magkamali. Yung ang kalabaw, 4 ang paa, natitisod, tayo pa kaya na tao na 2 lang ang paa. Sino pong umaamin, nagkakamali pa rin siya. Nagkakamali pa rin tayo. Kahit ikaw ay matagal ng Kristiyano, may mataas kang posisyon sa church, meron ka pa rin nature na magkamali. At naniniwala tayo na pwede pa rin tayo magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kahit nakapaglapit na tayo at nakahingi na rin tayo ng tawad dati sa Diyos. Even Peter po, maraming beses po siya nagkamali. Si Apostle Peter, pag tinignan niyo sa Bible, maraming beses po siya nagkamali at maraming beses din siyang humingi ng tawad sa Diyos. Kaya maling-mali po yung po mga hyper grace teachers na nagtuturo na wag na kayo humingi ng tawad, wag na kayong mag-confess. Pag narinig ka niyang nagsosorry kay Lord, wag kang magsosorry. Wag kang magsorry. Sa akin po, napakabulok ng ganong katwiran kasi pag ginawa mo yan sa asawa mo, ginawa mo yan sa magulang mo, masakit po yan. Na po, halimbawa, sino po may mahal dito? May mahal. May mahal ka? Sino may mahal? Lahat tayo may mahal. Tama? Na-open mo siya. May nagawa kang mali. Nag-sorry ka. You are forgiven. Ngayon, kung maangatwiran ka ng kahit magkamali ulit ako sa kanya, ma-open ko siya, hindi na ako magsasorry. Forgiven na ako. Pag ginawa mo yan, masasaktan mo at sasama ng loob yung iyong mahal. Nagigets po natin, kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa Diyos. Ganun lang po kasimple yun. Si Peter nga ilang beses nagkamali, pero ilang beses din siyang humingi ng tawad sa Diyos. As you study the life of Peter, kailan po siya nagsisi at nagbalik loob sa Diyos? Unang-una po, nung pinagpala siya ng Panginoon, nakita niya yung goodness ng Panginoon, nakita niya yung miraculous catch, nakita niya ang daming huli, di ba? Ang sabi ng Bible, Panginoon, lumayo kayo sa akin, I am not worthy. Nakita niya yung pagpapakumbaba at pagkukonfess ni Peter. Di ba? Kailan pa po siya humingi ng tawad sa Panginoon? Ang sabi po, during po ng transfiguration ni Christ, nagliwanag si Kristo. Ipinakita doon yung napakaningning na liwanag na bumabalot kay Kristo, tapos biglang bumaba si Moses and Elijah. Di ba may mga suggestion si Peter na parang wala sa hulog, wala sa ayos. Maraming beses po siya nagkamali. Pero ando doon yung kanyang pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Before Christ was crucified. Bago po ipako si Kristo sa krus. Di ba? Si Peter bumanat na naman ng wala sa ayos na salita. Sabi niya, Panginoon, kung maaari, huwag ka na lang magpapako sa krus. Di ba? Isipin mo kung hindi napako si Kristo sa krus, wala nang katubusan, wala nang salvation. Kaya sa galit ng Panginoong Hesus sa kanya, sinabihan siya na lumayo ka sa akin, Satanas. Kasi yung sinasabi ni Peter, hindi galing sa Panginoong Diyos, kundi galing sa dyablo. Ilang beses po siya nagkamali. Nung si Kristo po ay nagsasuffer sa krus o si Kristo ay dinakip ng mga Romano para ipako sa krus, di po ba 3 beses na dininay ni Peter si Kristo? He denied Christ for 3 times. At nandoon yung kanyang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Di po ba, nung ang Panginoong Hesus, iniintay nila yung resurrection, si Peter na nangako na maglilingkod sa Panginoon at iiwanan na yung fishing business, siya mismo ang nagyaya sa kanyang mga kaibigan na, tara, mangisda ulit tayo. Di po ba? He was rebuked by Paul na para bang si Peter kasi medyo senior na siya nauna siyang apostle, he was rebuked by Paul na medyo baguhan pa. Bakit? Kasi po, nakita siya ni Pablo na
nakikipagkain siya, nakikipag-fellowship siya sa mga Gentiles. Si Peter kasi, di ba, mga Jews po sila. Ang mga Jews nung araw, hindi ka pwedeng makikain sa mga Gentiles. Mababa kasi ang tingin nila. So out of pakikisama, si Peter, pare, mga Gentiles, Christian, body-body tayo, kainan tayo dito. Pagkatapos nung dumating po yung mga Christian, Jewish, nakita siya na nakikikain siya sa mga Gentiles, bigla siyang parang nandidiri, diyan na kayo. He was rebuked by Paul. Ano ka ba? Sabi niya, wala ka sa ayos. He was rebuked. Ilang beses po siya nagkamali. Pero hindi siya tumigil lumapit sa Diyos. At hindi rin tumigil ang Diyos. Patawarin siya at yakapin. Tanungin mo yung katabi mo, napapagod ka na ba? Huwag kang mapagod. Patuloy kang lumapit sa Diyos. No? Kumbaga sa pagligo sino dito na nangatwira na di na lang ako maliligo, nadudumihan din naman ako. Di na ako maliligo. Di po. Tanungin yung katabi mo, naligo ka na ba? Obvious, di naligo. Obvious, naligo. Di ba? Lalo-lalo na Pilipino, Pinoy. Iba po ang Pilipino, mga kapatid. Naligo na ho sa umaga, maliligo pa bago matulog sa gabi. Hindi tayo mabubuhay na hindi tayo naliligo. Ewan ko, parang allergic yata tayo sa dumi. Kaya mabango po ang Pinoy. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, ang bango-bango mo. Di ba? Ganon din po sa Panginoon. Ganon din sa relasyon natin sa Panginoon. Pagmahal mo ang Diyos, pagmahal mo ang Panginoon at nakikita mo yung kanyang kabutihan sa buhay mo, para bang hindi ka makapag-go on sa buhay mo, hindi ka makapagpatuloy sa buhay mo na alam mo may mantsa ka ng kasalanan. Alam mo na meron kang dumi sa puso mo. Hindi ka makatulog Sino dito hindi makatulog? Yan talagang lalapit ka sa Diyos at sasabihin mo, Panginoon, paliguan mo ko ngayon. Hugasan mo ko kasi hindi ko po kayang magtrabaho, hindi ko po kayang mag-ministry, hindi ko po kayang magnegosyo, hindi ko po kayang gawin ang lahat ng ito nang meron akong karumihan sa puso ko. At kung ganito po kayo, pakisigaw nga po, Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pakisabi po, warning. Ito po, warning as we end. Warning po to those who are unrepentant. Yung ayaw magbalik loob sa Diyos. Ayaw magsisi. Nagmamalaki, nagmamatigas. Ang sabi po sa Proverbs 16:25, matindi warning dyan. May talagang destruction. May matinding kapahamakan para doon sa mga tao na ayaw magbalik loob sa Diyos. Ayaw magsisi. Ayaw magpakumbaba sa Panginoon. Basahin po natin ng malakas na malakas, mga kapatid. 1, 2, 3, go. There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. At hindi po yan. May mga tingin ang tao, okay naman to. It seems good. It seems right. Wala naman dapat ipagsisi. Pero ang sabi dyan, may kapahamakan po na nag-iintay dyan. But the end thereof are the ways of death. Sa ibang translation po, destruction. May matindi pong kapahamakan yung mga ayaw magbalik loob sa Diyos. Ang disadvantage nga ng mga ayaw magsisi, ayaw magbalik loob sa Diyos, nangangatwiran na okay na ako, napatawad na ako ng Diyos. Malinis ako. Alam mo, ang disadvantage po niyan, pag hindi nagre-repent, tumitigas yung puso. Nagiging manhid. Callous heart. Has no conviction
Wala nang conviction. Kahit nagkakasala na sila, wala nang konsensya. Kasi tumigas ng tumigas yung puso niya. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang manhid. Huwag kang manhid. Mahirap maging manhid. Mahirap yung kalagayan na kahit nakakagawa ka ng kasalanan, nakakatulog ka pa rin. Kahit nakakagawa ka pa rin ng kasalanan, nakakangiti ka pa rin. Nakakapagpatuloy ka pa rin sa buhay. Mahirap yan. Mahirap yan. May distraction po na naghihintay po dyan. Maniwala po tayo doon sa salita ng Panginoon. Now, how to repent as we close? Paano ba ang tamang pagsisisi? Ano ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos? Okay po ang umiyak, pero hindi po sapat. Tumatangis tayo, nakukonsensya tayo, tama po yan pero hindi po sapat. Tayo po ay nagsusorry sa Panginoon, tama po yan pero hindi po sapat. Okay din po yung we feel sorry, pero it's not enough. Okay din po yung nagko-confess tayo. Sabi kasi ng Bible, confess your sin to one another. Okay po yon. Pero ingat lang po, baka mamaya yung sasabihan mo ng kasalanan ay imarites ka. Pakisabi nga sa katabi mo, wag mo ko imamarites. Wow, okay mamarites ha. Na gusto ko lang gumaan ang kalooban ko at nasabi ko sa iyo yung mga kasalanan ko, minarites mo naman ako. Wag. Maging maingat lang po tayo doon. Okay? So, 3 bagay po ang dapat nating gawin as we confess our sin. Pakisabi po ng malakas, renunciation. Yan po ang unang-unang dapat nating gawin. Renunciation. Ano ba ibig sabihin nito? To renounce your sin means talikuran mo. Yun ang ibig sabihin ng to renounce. Talikuran mo, talikdan mo, iwan mo, punitin mo na yung ugnayan mo sa Kanya, itapon mo na, wasakin mo, durugin mo. Yun ang ibig sabihin ng to renounce. Pakisabi sa katabi mo, i-give up mo na yan. I-cut off mo na yan. Putulin mo na. Ganun po yun. May sinabi po ang Biblia na para bang mabigat, pero tingnan niyo po, sabi na salita ng Diyos. Sabi po ng Panginoong Hesus, kung ang mata mo ang nagiging sanhi sa pagkakasala, dukutin mo yung mata mo. Kesa sa pumunta ka sa impyerno na may mga mata ka, buo, maigi pa pumunta ka sa langit na wala kang mata. Nabasa niyo yun? Kung ang nagiging sanhi sa pagkakasala mo ay yung paa mo, putulin mo. Maigi pa pumunta ka sa langit na wala kang paa, walang mata. Di ba? Kesa sa nasa impyerno ka, sasabihin mo na, I have 2 hands, the left and the right. Kumpleto ako. Nasa impyerno ka. Hindi po ito literal. This is not literal. Baka mamaya may gumawa niyan sa inyo. Pakisabi sa katabi mo, hindi literal yan. Baka mamaya, dating ka sa church, wala kang kamay. At sasabihin mo sa amin, ito, pinutol ko dahil dito ako nagkakasala lagi sa kamay. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, huwag mong putulin ang kamay mo. Huwag mong putulin ang iyong dila. Kung sa dila ka, wag, baka mamaya, kamusta? Bakit ka ganyan? So, mahirap naman po yung ganyan, no? Hindi po literal yan. Hindi po literal na puputulin mo. Hindi literal yan. Ano po? Well, para sa akin po, ang pinaka-practical na interpretation is cut it off. Ano man yung ugnayan mo. Ano man yung relationship mo. Na po, halimbawa, kung madalas kang nagkakasala dahil sa maling tropa, maling impluwensya ng mga kaibigan, hindi mo sila matanggihan, ikat mo muna yung ties mo sa kanila. Ako po, ganun yung ginawa ko. Nilayuan ko muna yung mga barkada ko na nagiging sanhi para mayaya ako sa mga sanlibutan at inilapit ko muna yung sarili ko sa mga kapatiran. Kaya nung lumakas na po ako, after ng ilang taon, doon ko sila binalikan at isinare ko ang Panginoon. Amen. Kung halimbawa, sa mata ka lagi nagkakasala, sa mata,
may mga napapanood ka na malalaswa o kaya dahil sa pag-gaming mo, nasisira na yung mata mo, kumakapal na yung salamin. I-cut mo yan. Alisin mo yung gaming apps sa cellphone mo. Yun lang po yun, i-cut mo. Hindi pwede yung, ay, dahil na lang sa cellphone nito, nagkakasala ako, hagis ko na nga to. Wag, sayang naman. Tama po. Halimbawa, sa bibig, tayo lagi nagkakasala, di ba? Ano ba yung mga pagkakasala sa bibig? Lagi tayo nakakapagmura ka. Ano yan? Literal? Puputulin mo dila mo? Hindi. Putulin mo yung anumang ugnayan na nagiging sanhi para ma-impluwensya ka sa pagbabad word. Halimbawa, dahil sa pag-gaming, sino mga nag-gaming dito? Nakapanood po ako ng mga kabataan na nag-gaming. Ay, grabe po sila magsalita. Patayan! Tsaka durugan! Iba silang magsalita. Trastokan! Sabi ko, grabe. Kaya ikaw na kabataan na dati kang mahinhin, para kang angel, para kang banal na banal, maya-maya napapaganon ka. Napapasalita ka ng ganyan, di ba? Ako na lang lagi nagbubuhat eh. Kayo, di kayo naggugumit ng iba-iba na. So, ikat mo yan. Ikat mo yan. Pakisabi nga sa katabi mo na nag-gaming dyan, cut mo na yan. Tanggalin mo na yung apps. I-erase mo na yan, i-delete mo na yan. Okay? Halimbawa, sa bibig po ay pag-smoke tayo. Dito tayo nakakapaggawa ng kasalanan. May bisyo tayo. May vaping. Yung vaping na tinatawag, bisyo po yan. So, ikat mo na yan. Pinakapayo po namin dyan, research. Mag-research ka. Siyempre, pipiliin mo yung research. Baka mamaya piliin mo yung mga nagbablog tungkol sa mga masasarap na flavor ng vaping. Lalo ka matutokso. Di ba? Mag-research ka doon sa mga doktor na nagsasabi na masama yan sa katawan. Masama sa baga, masama sa lungs. Nakaka-addict yan. Gastos lang yan. So, yung mga ganong bagay, kinakailangan mo i-cut off. Putulin mo yung relationship mo doon. Nasusundan po natin, that's not literal. It's more on practical application. Kalabitin mo yung katabi mo, parang may ginugunting ka, cut it off. Putulin mo na. Putulin mo na. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, pakisabi po, restitution. Ito po pinakagusto ko sa lahat pag humingi ako ng tawad sa Diyos. Restitution. The restoration of something lost or stolen to its proper owner. Pag sinabing restitution, pakisiko yung katabi mo, babawi ka. Babawi ka. Ano man yung naging pagkukulang mo, babawi ka. Hindi po sapat yung iiyak ka lang, hindi po sapat yung sorry hindi sapat yung you feel sorry. Alam mo, hindi ako masaya kasi nagkamali ako sa'yo. Babawi ka. Kinakailangan mong bumawi. Ako po, naging katuwiran ko yan mula na naging Christian po. Minsan may mga nagsasabi sa akin, ay, sipag mo naman, pastor. Kaya, ang sipag mo naman na asawa. Alam mo, respond ko doon, kulang pa ito sa mga naging pagkukulang ko sa Panginoon at sa asawa ko. Bumabawi lang ako. Amen? Amen po? Kasi napakahalaga ng ganong pagpapakumbaba, ganong puso ng pagsisisi. Kasi mapapanatili sa'yo yung pagiging humble. At kapag humble ka, the presence of God is with you. It is so near. Napakalapit nito sa'yo. Amen. Amen. Hindi ka magkaka-pride. Hindi ka magkaka-pride. Ano mang paglilingkod na ginagawa mo, iniisip mo lagi, Lord, bumabawi lang ako sa mga naging pagkukulang ko nung araw. Amen. Amen.
Pakisabi sa katabi mo, bumawi ka. Bawi ka. Ano man yung mga naging kasalanan mo, ihingi mo yan ng tawad sa Diyos. Halimbawa, nagbabad word ka, bumawi ka sa Diyos. Gamitin mo yung bibig mo sa pagpupuri. Gamitin mo. Maraming beses kang magbigkas at umawit, mag-declare ng mga papuri. Hindi pwedeng, ay Lord, nakapagsalita na naman ako. Tama yun. Pero nasaan ang bawi mo? Bumawi ka. Gamitin mo yung bibig mo sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Nagkamali ka sa asawa mo, humingi ka ng tawad, pero bumawi ka. Bumawi ka. Nagkulang ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Diyos, tama yon, pero bumawi ka. Katulad ng ginawa ni Zacchaeus sa Biblia. Si Zacchaeus po sa Biblia, siya po yung may magandang halimbawa na bumawi talaga sa Panginoon. He was a tax collector, he was a sinner, he was a rich man, pero yung kanyang kayamanan, puro sa korupsyon galing. Puro sa pagnanakaw galing. Pero nung nagbalik loob siya kay Jesus Christ, humingi siya ng tawad sa Panginoon. Ano ginawa niya? Sabi po ng Biblia, kalahati ng kanyang kayamanan, binigay niya sa mahihirap. Tapos, lahat ng mga dinaya niyang tao, binayaran niya ulit ng 4 na beses. Grabe pong pagbabawi. Grabing pagbabawi. May mga kapatiran tayo, ganyan po ginagawa. Na-late nung nakaraan, ang aga kanina. Ayun, sinasabi po ng pagbawi. Restitution. Hindi pa pwede yung na-late ka na nga. Susunod, late ka na naman, late ka na naman. Pinatatawad ka ng Diyos. Pinapatawad ka, nauunawaan ka ng Diyos. Pero masarap yung bumabawi ka sa Panginoon. Kasi alam mo na mabuti sa iyo ang Diyos at nararamdaman mo na marapat dapat lang na gumawa tayo ng mabuti para sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, bawi tayo, Lord, bawi! Kailangan tayong bumawi. Marami tayong pagkukulang. Marami tayong naging pagkukulang sa mga nakaraang araw, sa mga nakaraang buwan at taon. Panahon ng ating buhay. Halos naubos na yung oras natin sa napakaraming bagay dito sa mundo. Bawi tayo kay Lord. Kaya pag may pumuri sa'yo, may mag-appreciate sa'yo, sa iyong paglilingkod, sabihin mo sa isip mo, bumabawi lang ako kay Lord. Bumabawi lang ako sa Kanya. Sabi ko nga kay Lord minsan, Lord, itong ginagawa kong paglilingkod, kulang pa talaga ito. Alam ko kulang pa ito. Sa dami-dami ng ginawa mong kabutihan sa amin. Namatay ka sa krus para sa aming mga sala. Hindi namin kayang tubasan yon. Pero kahit sa kaprasong paglilingkod, hayaan mo mapasalamatan ka namin. Hallelujah. Next, pakisabi po, righteousness. Yan po yung way ng pagsisisi. Ano ibig sabihin ng righteousness? Ang sabi ng 1 Peter 1:16, be holy because I am holy. Be righteous because I am righteous. Pag humingi ka ng tawad sa Panginoon, bumabawi ka, tapos inaayos mo yung buhay mo. Itinutuwid mo. Inaayos mo. Talagang, kung ano ang Panginoon ay malinis, nagpapakalinis ka. Ang Panginoon ay matuwid, hindi ka na nandadaya, nagpapakatuwid ka talaga. Ang Panginoon ay banal, nagpapakabanal ka talaga. Part po yun ng pagbabalik loob sa Diyos. Can we say amen for that? Madali po ito maintindihan ng mga taong dilat. Tingnan mo yung katabi mo, dilat ba? Dilat ang mata? Mulat. Mulat na mulat daw, laki daw. Mulat na mulat, pastor. Madali po ito maintindihan ng mga taong mulat na mulat sa kabutihan ng Diyos. Yung talagang nakikita niya yung goodness ng Panginoon. Nakikita niya yung kabutihan ng Panginoon. Para bang, pag nakikita mo ito, Lord, grabe. Nakakahiya naman sa'yo, Lord. Ang buti mo sa akin, tapos hindi ko ayusin ang buhay ko. Ayusin ko. Paki-preach nga yung katabi mo, ayusin mo na buhay mo. Ayusin mo na.
Ayusin mo na. Ayusin na natin to para sa Panginoon. At kung gagawin natin ito, tutulungan po tayo ng Diyos. Hindi po natin ito kayang gawin ng mag-isa lang. Tutulungan po tayo ng Espiritu Santo para mamuhay ng matuwid sa harap ng Diyos at ng mga tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo. Acts chapter 9, verse 11. Ito po ang blessing ng repentance. May pagpapala sa mga taong nagsisisi, sa mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Alam mo, pag lagi kang lumalapit sa Diyos at nagbabalik loob sa Kanya, napapanatili sa iyong humility, pagpapakumbaba. Yung puso mo talagang soft-hearted sa Panginoon. Amen? At i-reward ka ng Panginoon. You have peace. You have peace. May kapayapaan ka. Hallelujah. At ang sabi po dyan sa Acts 9:11, pangako ng Panginoon, pakisabi po, times of refreshing. Sa mga nagsisisi, sa mga nagbabalik loob, pag sinabing times of refreshing, maamo sa iyo ang banal na Espiritu. Maamo sa iyo ang presensya ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito, sa mga salita mo na aming tinanggap. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin mo kami ng inyo pong banal na dugo. At hayaan mo, Panginoon, na makabawi po kami sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na lahat ng bagay na para sa iyo maibigay namin. Lahat ng mga bagay na ine-expect po ninyo sa amin, maisuko namin sa inyo, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan mo kami mamuhay ng matuwid, maayos, malinis sa iyong harapan at sa harap ng mga tao. Hindi namin ito kaya kung sa sarili lang namin. But you are going to help us. You are going to empower us. You are going to anoint us with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Sabihin mo, thank you, Lord, sa pagpapatawad. Salamat, Panginoon, for your mercy, for your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.